Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama sa langit na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat kami dahil sa iyong dakilang biyaya na noong kami naligaw at malayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan ay nahabag ka sa amin. At noong hindi pa namin kilala ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang nagpasan ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak, hinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman upang hindi na namin matanggap ang kahatulan at sumpa. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil tinulungan mo kaming makaunawa at manampalataya sa iyong dakilang biyaya at sa pagbibigay mo sa amin ng buhay na walang hanggan at pag-asa. At sa laging pagsama mo sa amin habang nabubuhay sa mundong ito. Ingatan at ginagabayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita at ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagtitipon mo sa amin sa harapan ng Panginoon upang magpuri sa dakilang biyaya at biyaya ng Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita at upang mag-fellowship sa banal na kapulungan kasama ang Panginoon. Tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo kaming mas matibay ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay upang kami maging sakdal bilang mga anak ng Diyos at upang ang natitira naming buhay ay tunay na magbigay kaluwalhatian sa Diyos at upang magabayan kami upang maisakatuparan ang banal na kalooban ng Diyos. Kung may sino man sa amin ang hindi patunay na nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, buksan mo po ang kanilang mga puso upang maunawaan din nila itong dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos at sama-sama kaming magkamit ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Panginoon, sa gitna ng mga paghihirap ng aming mga iglesia sa buong bansa at sa buong mundo, kumilos ka po nawa ng mas makapangyarihan sa gitna ng lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo upang sa mga huling araw, mas maraming kaluluwa ang maligtas na nagdadala ng dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos Ama. Ang mundong ito ay mas nagiging magulo at puno ng kasalanan. Kung wala ang tulong at gabay ng Diyos, lagi kaming mahuhulog sa kasalanan. Panginoon, hawakan mo kaming mas matibay ng iyong mahabagin at makapangyarihang kamay. Ingatan at ginagabayan kami ng hindi kami madungisan ng mga kasalanan ng sanlibutan, kundi mabuhay sa lubos na pagsunod bilang mga banal na anak ng Diyos. Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita na aming kailangan ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Maging sa oras na ito, tulungan mo kami na mas maunawaan at malaman ang salita ng Panginoon at ang banal na kalooban ng Panginoon na nais mong iyag sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Tingnan po ang aklat ng Galatia. Galatia chapter 2. Galatia chapter 2. Galatia chapter 2. Basahin lang po natin ang isang talata ng sabay-sabay. Galatia 2:20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Tuwing linggo ng umaga, patuloy kong ipinangangaral ang paksang ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ang natitirang buhay Kristiyano ng isang naipanganak na muli o naligtas na Kristiyano ay may lalarawan sa mga salitang ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ang mga taong hindi ligtas ay ang mga nasa labas ng Panginoon, nabubuhay na walang pakialam sa Diyos. Nabubuhay tayo sa Panginoon. Tumatanggap ng kanyang buhay, biyaya, salita at espiritu.
at nabubuhay tayo sa ilalim ng kanyang proteksyon, pamumuno at paggabay. Kaya masasabi natin na ito ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ngayon, habang nag-aaral tayo ng Biblia, kailangan nating suriin kung tayo ay tunay na kay Kristo o nasa labas pa ni Kristo. Kung nakatanggap tayo ng kaligtasan sa Panginoon. Kung gayon, sinasabi sa John 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Itinuturo ng Juan 14:20 na ang mga taong naligtas ay pinag-isa sa Panginoon. Nasa atin siya at tayo ay nasa Kanya. Kung ito'y nasa Biblia lang, ngunit hindi isinasabuhay araw-araw sa ating mga puso, kung ganon, wala tayong kinalaman sa Panginoon. Dapat tayong magkaroon ng katiyakan na ako'y tunay na nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin. At ang buong buhay ko ay buhay na nasa ilalim ng pag-iingat, pamamahala at paggabay ng Diyos habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga dapat tayong manalangin ng mas taimtim, asamin ang biyaya ng Diyos at mabuhay ayon sa kanyang kalooban upang tunay nating maranasan sa ating mga puso at pang-araw-araw na mga buhay ang katotohanan na si Kristo ay nasa atin at tayo nabubuhay sa Kanya. Ang talata na binasa natin ay isa sa maraming mga sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia na sumasalamin sa kanyang sariling mga karanasan na naramdaman niya sa kanyang puso at ipinamuhay sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kapag sinasabi niyang ako, tinutukoy niya ang kanyang sarili. Si Apostol Pablo na sumulat ng mga salitang ito, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ipinako ba si Apostol Pablo kasama ni Kristo? Nung namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay at aktibong ipinangaral ang Ebanghelyo, ang pangalan ni Pablo ay Saulo. Mula siya sa lipi ni Benjamin, kung saan nagmula ang unang hari ng Israel. At ang pangalan niya ay kinuha mula sa unang hari, si Saul. Ibig sabihin nito, dakila. At sa katotohanan, si Saulo ay taong ganap na sumunod sa kautusan at naging masigasig para sa Diyos. Dahil sa labis siyang masigasig, inisip niya na ang usigin ang mga sumampalataya kay Jesus ay para sa Diyos. Ang dahilan ay si Pablo ay tumira sa Cilicia, Tarsus, na isang teritoryo ng Roma. Isang lugar na nasa pamamahala ng Roma. Kaya mamamayan siya ng Roma simula pagkapanganak. At natuto siya ng pag-aaral ng kautusan sa ilalim ni Gamaliel. Si Gamaliel ay isang rabay na iginagalang ng lahat ng mga tao sa Israel. Siya ay tumanggap ng espesyal na edukasyon sa ilalim niya. Kaya siya ay taong itinuturing ang sarili na napaka-espesyal pagdating sa katayuan sa buhay. Ang pag-aaral na kanyang nakamit at ang pagtupad sa kautusan. Pero narinig niya ang mga usapan na may napakasasamang tao. Okay? Masamang tao na tinatawag na Jesus na sumalungat sa kapangyarihan ng Roma at naipako sa krus. Hindi nakita ni Saulo si Jesus nung buhay pa siya dahil siya'y malayo at nasa teritoryo ng Roma. Pero narinig niya na ang isang kabataang lalaki na ang pangalan ay Jesus, ang anak ng karpintero, ay ipinako sa krus. At may kakaibang mga tao na tinatawag siyang Kristo, ang Mesiyas. Kakaibang mga tao ang mga lumitaw. At narinig niya ang mga usapan
na maraming mga tao ang sumusunod sa kanila. Kaya ang naisip niya, may mga ganitong tao pala sa mundo. Papatayin ko silang lahat. Sigasig ito para sa Diyos. Kaya noong si Esteban na diakono ay puspos ng Espiritu Santo at nangaral ng Ebanghelyo, isa siya sa mga nagpasya na patayin si Esteban at sumang-ayon siya rito. Kaya sinasabi na binantayan niya ang mga damit ng mga taong bumato kay Esteban hanggang siya'y mamatay. Ibig sabihin ng pagbabantay sa mga damit ay pagsang-ayon at pagtulong sa mga taong iyon. Hindi lamang iyon, kundi nagpasya rin si Saulo na arestuhin at ipakulong ang sinumang manampalataya kay Jesus. Saan man sila naroon, inisip niya na sigasig ito para sa Diyos. Kaya nagkaroon siya ng espesyal na otoridad mula sa mga punong pari ng Israel. At dahil narinig niyang maraming mananampalataya sa Damasco, kinuha niya ang kanilang pahintulot at nagtipon siya ng isang grupo ng mga tao at nagpunta doon. Ang layunin niya ay hulihin ang lahat ng mga mananampalataya sa Damasco at pabalikin sila upang ikulong. Subalit, nang malapit na sila sa Damasco, bigla na lang ng katanghaliang tapat ang isang liwanag na higit na maliwanag kaysa araw na nagniningning sa palibot nila at nagulat ang lahat. Isang liwanag na mas maliwanag kaysa araw ang lumitaw sa harapan nila. At mula rito nagsalita ang isang tinig. Mga Gawa 9 verse 4. Bumagsak si Saulo sa lupa at nakarinig ng isang tinig mula sa langit. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, Gawa 9:5. Sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Sa mga Gawa 26 verse 14. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. Kapag sinipa mong matulis sa likuran mo, masasaktan mo lang ang sarili mong paa. Masakit ito para sa iyo. Sa sandaling iyon, nawala ng paningin si Saulo. Marahil dahil sa matinding liwanag, nabulag siya. Kaya inakay siya ng mga kasama papasok sa Damasco. At sa loob ng 3 araw, hindi siya kumain o uminom man. Patuloy niyang iniisip, totoo kaya na si Jesus na aking inuusig ay tunay na ang Kristo? Dahil sinabi ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Sa Damasco ay may isang taong ang pangalan ay Ananias. May pareho siyang pangalan sa Ananias na binanggit sa mga Gawa chapter 5, ngunit ibang tao siya. Sa Gawa 9:11, sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa lansangang tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Inutusan siya ng Diyos, pumunta ka at bautismuhan mo siya sa pangalan ng Panginoong Hesus at ibahagi mo ang salita sa kanya. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, ang taong ito'y tumanggap ng otoridad na hulihin ang sumasampalataya kay Jesus. Siya ang taong umuusig sa amin. Gawa 9:15, pumunta ka sapagkat siya isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Kaya si Ananias na isinugo ng Panginoon ay nagpunta kung saan nananatili si Saulo. Gawa 9:17, kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin. Agad nalaglag mula sa
kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli. At sinabi ni Ananias, tumayo ka at bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus at hugasan ng iyong mga kasalanan. Sa pamamagitan nito, naunawaan ni Saulo na si Jesus na inusig niya ang tunay na Kristo, na ibalik ang kanyang paningin at nagsimula niyang makita ang isang bagong mundo. Si Jesus ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, ang Kristo. Ang kamatayan niya sa krus at muling pagkabuhay ay para sa katubusan ng mga kasalanan ng sangkatauhan. At ngayon, si Saulo na pinili bilang espesyal na kasangkapan upang ikalat ang ebanghelyo bilang apostol sa mga hintil. Mula sa sandaling iyon, si Saulo na ngayon ay kilala na bilang apostol Pablo. Mula sa pag-uusig sa ebanghelyo ay nagpapahayag na nito. Noong sinimulan niyang ipangaral na si Jesus ang Kristo, ang mga Hudyo'y lubhang nagulat. Isinugo namin siya upang huli ng mga mananampalataya at ngayon nananampalataya na siya. Kaya binalak nila na siya'y patayin. Sa Damasco, ang mga pintuan ng lungsod ay nakasara sa gabi. Kaya kinuha si Pablo ng mga Kristiyano sa Gawa 9:25 at siya'y ibinaba sa kabila ng pader. Inihugos siya sa isang tiklis. Gayon siya ligtas na nakatakas. Kahit labis silang naghanap, hindi na nila matagpuan si Saulo. Pagkatapos na yon, sinanay si Pablo ng Diyos ng ilang panahon sa Arabia bilang apostol sa mga hintil. Sa panahon ng Lumang Tipan, si Moses ang itinuring na pinakadakilang propeta sa lahat ng mga propeta ng Israel. Hindi lamang pinamunuan ni Moses ang mga Israelita palabas sa Ehipto, kung saan naging alipin sila ng 400 years, kundi ginabayan niya rin sila sa loob ng 40 taon patungo sa Kanaan. Sa pamamagitan ni Moses, gumawa ang Diyos ng maraming mga himala at ibinigay niya ang kanyang salita sa bayan ng Israel. Isinulat ni Moses ang unang 5 aklat ng Lumang Tipan, Genesis, Exodo, Levitico bilang Deuteronomio. Sa panahon ng Bagong Tipan, ang pinakadakilang apostol, kahit na may 12 alagad si Jesus, si Saulo ang bukod na pinili ng Diyos. Pagkatapos ng kanyang pagbabago, pinalitan ni Saulo ang kanyang pangalan ng Pablo. Ang ibig sabihin ng Saul ay dakila, at ito ang pangalan ng unang hari ng Israel, pangalang may taglay na karangalan. Ngunit ang ibig sabihin ng Pablo ay maliit o mababa. Kahanga-hanga na isinulat ni Apostol Pablo ang 14 sa 27 aklat sa Bagong Tipan. Hindi ba? Iyon ay talagang kamangha-mangha. Siyempre po, hindi isinulat iyon sa sarili niya. Naisulat ang mga iyon sa ilalim ng udyok ng Espiritu Santo. Karamihan sa kanila ay mga sulat na ipinadala sa mga iglesia na naitatag habang nangangaral siya ng Ebanghelyo. Sa katapusan ng kanyang ministeryo, ang lugar kung saan niya pinaka-inaasam na maipangaral ang Ebanghelyo ay ang Roma. Sa panahong iyon, sinasabi ng mga tao, lahat ng mga daan ay patungo sa Roma. At naniniwala si Pablo na kapag nakarating ang Ebanghelyo sa Roma, mabilis itong kakalat sa buong mundo sa ilalim ng impluensya ng Roma. Kahit na makapangyarihan ang imperyo ng Roma, taimtim na ninanais ni Pablo na makapangaral doon. Ngunit nang sinubok niyang magpunta roon, bula ang inakusahan siya ng mga Hudyo ng mga seryosong krimen. Gusto nilang hatulan siya sa harapan ni Haring Agrippa II na isinugo mula sa Roma. Ang layunin nila ay ang patayin siya. Tinangka pa nga nilang gapusin at bugbugin itong si Pablo. Sinabi sa Gawa 22 verse 25, matuwid ba sa inyo na hagupitin ang isang taong mamamayan ng Roma na hindi pa nahatulan? Nang marinig nila ito, nagtanong sila, isa ka bang Romano? At nang kumpirmahin ito ni Pablo, nagulat sila. Sa katunayan, hindi maaring tratuhin ng walang ingat ang mga Romano.
maliban na lamang kung formal siyang hinatulan. Hindi sila maaaring saktan o parusahan. At kapag ang isang Romano ay umapila kay Caesar, ang emperador mismo ang magsasagawa ng paglilitis. Ito ang pribilehiyo ng pagkakaroon ng pagkamamamayan ng Roma. Kaya nang marinig nila na si Pablo ay isang Romano, nabahala sila. Sapagkat sinaktanan nila siya at sinayasat ng walang paglilitis. Gawa 22:27, sabihin mo sa akin, ikaw ba'y mamamayan Romano? At sinabi niya, oo. Bagamat isa siyang Hudyo, mayroon siyang pagkamamayan ng Roma. Sinabi ng pinunong kapitan na nagsisiyasat kay Pablo, gawa 22:28, sa malaking halaga ng salapi nakuha ko ang pagkamamamayan kong ito. Tila maaaring makabili ng pagkamamayan ang ibang tao. Ngunit sumagot si Pablo, ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano. Sa ibang salita, isa siyang Romano sa pagkasilang. Mas karapat dapat kaysa bumili ng pagkamamayan. Kalaunan, sinabi ni Pablo, dudulog ako kay Cesar. Nangangahulugang itong nakiusap siyang litisin mismo ng emperador. Kapag nagawa na niyang dumulog, wala nang ibang paraan. Kailangan nila siyang dalhin sa Roma. Mula roon, sinamahan si Pablo ng mga sundalong Romano hanggang sa Roma upang matiyak na siya ligtas. Maraming sundalong sumama sa kanya at walang sino man ang maaaring manakit sa kanya. Kahit siya'y bilanggo na naharap sa paglilitis, ang tunay na layunin ni Pablo ay ang maipangaral ng Ebanghelyo. Ginamit ng Diyos ang paraang iyon upang dalhin siya sa Roma bilang isang misyonaryo. Nang naroon na sila, nabilanggo si Pablo sa loob ng 2 taon. Gayunpaman, pinahintulutan siyang manirahan na mag-isa kasama ang kawal upang magbantay. Umupa siya ng 1 kwarto. At bagamat may nakabantay, maaari siyang magkaroon ng mga bisita. Mula umaga hanggang gabi, ipinangaral ni Pablo ang Ebanghelyo. Maging habang nakabilanggo. Pagtagal sa ilalim ng otoridad ng Roma, hinatulan siya sa pamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Nagpunta ako sa Roma upang makita ang lugar kung saan ibinalanggo si Apostol Pablo. Ganito ang itsura nito. May mga rehas sa itaas at sa ibaba. Maraming amag at may daga. Doon siya ibinilanggo. At sa huli, pinugutan ng ulo si Pablo. At may nagsabi na malayo ang paggulong ng kanyang ulo. Doon siya naging martir. Ngunit sa tuwing iniisip ko ito, nagtungo si Pablo sa Roma upang mangaral at nais niyang mangaral ng malaya o ibahagi ang Ebanghelyo sa mas malawak na bahagi sa Europa. Binigyan sana siya ng Diyos ng mas malayang pamumuhay at maipangaral ang Ebanghelyo. Ngunit kailangan pa ba talaga siyang patayin? Kung wala ang pahintulot ng Diyos, walang sino man ang maaaring pumatay ng sino man. At hindi lamang si Pablo na sumulat ng 14 na aklat sa Bagong Tipan, kundi may ibang mga apostol rin ang nagsulat ng Biblia. Sa 27 aklat sa Bagong Tipan, si Pablo ang sumulat ng higit sa kalahati nito. At hindi po basta nagdusa si Apostol Pablo. Okay? Hindi siya nagdusa ng simple habang nangangaral siya ng Ebanghelyo. Makikita natin, hindi siya nangaral ng komportable. Nakasulat sa 2 Korinto chapter 11. 2 Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa 24. Ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog, at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. Kung ibabawas mo ang isa sa 40, makakakuha ka ng
39. Inisip nila na masyadong mabigat ang 40 hagupit, kaya inalis nila ang isa. Kaya siya ay hinagupit ng nakakatakot na latigo ng 39 na ulit, ng 5 beses. 3 ulit na ako hinampas ng mga pamalo. Ang pamalong iyon ay maaaring makapatay. Sa palagay ko ay ginagawa iyon para mapahiya ka, may mapahiga ka at mahampas ka sa puwitan ng mas kakilakilabot. Kapag mali ang pagkahampas, maaari kang mamatay. 3 ulit na ako hinampas ng pamalo. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Pinagdaanan niya ang bawat panganib. Halos malunod na rin siya sa dagat. Sa parehong oras, sa 2 Korinto, chapter 11:27, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Siya ay gininaw at hubad, madalas na walang pagkain. Sa tingin ko po ay ilang beses siyang nagutom. Siya ay hubad, gutom, puyat, walang pagkain, giniginaw, nanginginig, at nagdusa sa lahat ng kahirapan. Bakit siya magdurusa ng gayon kung kasama niya ang Diyos? Nang mabilanggo si Apostol Pablo, hinampas at kinulong siya. Nagpakita sa kanya ang Diyos sa kalagitnaan ng gabi at sinabi, lakasan mong iyong loob, hindi ka mamamatay. Kung iingatan siya ng Diyos, dapat tinulungan siya ng Diyos bago pa siya hampasin at itapon sa kulungan. Matapos siyang hampasin at ikulong, nagpakita sa kanya ang Diyos sa kalagitnaan ng gabi at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob, hindi ka mamamatay. Gawa 23:11, kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Hindi po ba kakaiba ito? Pinahintulutan ng Diyos ang pagdurusa. Ang buhay ni Apostol Pablo ay larawan ng isang Kristiyano. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Ano pong ibig sabihin nito? Walang nakakita sa Diyos. Ngunit si Jesus, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Diyos, si Jesus ay Diyos na nahayag sa anyo ng tao. Hindi po ba siya ay kapantay ng Diyos? Ang mga salita ni Jesus ay ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus. At binuhay niya ang patay, nilinis ang ketongin, pinahupa ang bagyo, at pinakain ng 5,000 tao. Yan ang Diyos. Noon, kapag nais namin gumawa ng maraming rice cake, kailangan naming magtanim ng trigo, maggiik nito, at gilingin ito upang maging harina. At pagkatapos ay gagawa ng rice cake. Paano naman ang Diyos? Kailangan pakayan nito? Kaya niyang kaagad na gumawa ng rice cake. Kakaiba po. Higit pa rito ang magagawa ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo, chapter 3, sa verse 9, kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Gaya din ng sinabi ng Diablo sa Lucas 4, verse 3, ipag-utos mo ng batong ito'y maging tinapay. Kaya niya itong gawin, ngunit hindi niya ito ginawa. Hindi niya dapat itong gawin dahil tinutokso siya ng Diablo. Si Jesus ay kapantay ng Diyos. Nagkaroon ng bagyo at nawasak ang bangka. Natakot ang mga alagad at sila'y nagtanong, Marcos 4:38, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Bakit kayo natakot? Naroon si Jesus sa bangka. Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Bakit? Sapagkat mayroong katawan si Jesus na katulad natin. Pagod si Jesus at nakatulog siya sa dagat ng Galilea, sa hulihan ng bangka na may inuunan. 2 beses na akong nakapunta sa dagat ng Galilea at tinipon ko ang 20 mga Hudyong pastor sa gitna ng dagat ng Galilea at nangaral doon. Ibinigay ko ang pinakamaikling sermon. Ngunit nang unang punta ko roon, nagkaroon ng bagyo. Anong uri ng bagyo ang maaring magkaroon sa isang lawa? Sa likod nito ay ang bundok ng Hermon. At kapag humampas ang malalakas na hangin mula sa lambak ng bundok ng Hermon, magkakaroon ng malakas na bagyo sa dagat ng Galilea. Walang bangka ang maaaring maglayag doon. Kaya noong una
akong makarating doon, tumawid ako. At may isang lugar sa Dalampasigan na nagbebenta ng inihaw na tilapia. Hindi ito masyadong masarap. Ngunit kinain ko yon bilang alaala. May bagyong dumating at nagulat ako. Walang bangkang makapaglayag sa panahon iyon. Nang makaharap ni Jesus ang unos na iyon, sinabi niya, pumayapa ka, tumahimik ka. Ang dagat na nag-aalimpuyo sa paligid ay naging ganap na kalmado at ang hangin ay humina. Ang mga alagad na nasa bangkay na mangha at tinanong nila, Marcos 4:41, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Hindi pa rin alam ng mga alagad kung sino si Jesus. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Sinabi ni Jesus sa Isaías 48:13, kapag ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Kapag ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Ang kalawakan ay tatayo. Siya ay Diyos. Gayunpaman, siya na Diyos ay dumating sa anyo ng tao. Lumaki tulad ng isang mahirap na karpintero sa loob ng 30 taon at gumawa ng mga himala at ipinangaral ang salita sa kanyang pampublikong ministeryo sa loob ng 30 at kalahating taon. At gaano karaming pagdurusang kanyang tiniis. Kaya sa Hebreo 5:8-9, sinasabi, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal. Kahit na siya ang Diyos anak, gaano kalaki ang naging kahirapan ni Jesus. Sinasabi na sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, ginawa siyang sakdal bilang ating tagapagligtas. Sinasabi sa Hebreo 2:10 na si Jesus ang bugtong na anak ay namatay upang marami ang mga anak ang maipanganak, sapagkat nararapat na ang Diyos sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Ang Panginoon ng ating kaligtasan ay ginawang karapat-dapat sa pamamagitan ng pagdurusa. Iyon lang. Gaano kalaki ang paghihirap ni Jesus? Bakit siya nagdusa ng husto kung siya ay kapantay ng Diyos? Itinalaga ng Diyos si Pablo bilang apostol sa mga Hintil. Pinahintulutan siyang magsulat ng 14 na aklat ng bagong tipan. At ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama niya. Ngunit bakit labis na nagdusa si Pablo? Bakit siya hubad? Bakit siya gutom? Walang tulog, hindi makakain, giniginaw at nanginginig, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Galatia 6:17. Anong mga bakas? Ang mga bakas ng pagdurusa. Si Jesus ay dinakip, hinampas, ipinasan ang krus, kinaladkad, ipinako doon, at pagkalipas ng 6 na oras, siya ay namatay. Ngunit si Apostol Pablo ay kinaladkad sa buong buhay niya. At halos hindi natin maisip kung gaano karaming pagdurusa ang kanyang tiniis. Kung pag-iisipan natin ang tagal ng kanyang pagdurusa mula nang makatagpo ni Jesus si Pablo hanggang sa pumunta siya sa Roma para ipangaral ang ebanghelyo at sa huli pinugutan siya ng ulo. Ang buong buhay niya ay puro pagdurusa. Tungkol doon, sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11:1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Hindi lamang ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo ni Kristo, kundi si Kristo ay nahayag sa pamamagitan ng sariling katawan ni Pablo. Sa madaling salita, muling nahayag si Kristo sa pamamagitan ng katawan ni Pablo. Gaya ng sinabi ni Jesus sa John 14:9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Masasabi natin na nahayag muli si Jesus sa katauhan ni Pablo. Nang sinabi ni Pablo, Galatia 6:17, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang bakas ng paghihirap ni Jesus. At sa unang Korinto 11:1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kahit si Pedro ay hindi makapagsalita ng ganoon. Kaya nga nang sabihin niyang, maging tulad kayo sa akin. Ibig sabihin nito
na kapag tinignan natin si Apostol Pablo, si Jesus ay muling nahayag sa pamamagitan ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng buhay ni Pablo, ang mga pagdurusa ni Kristo ay muling nahayag. Sa Colosas 1:24, ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo, at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan ng mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ano ibig sabihin ng ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo? Iniwan ba ni Kristo ang ilang pagdurusa na hindi natapos? Iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At ang mga pagdurusa na darating sa pamamagitan ng pagpapangaral ng Ebanghelyong ito ay napuno sa katawan ni Apostol Pablo. Hindi ba ito nakakamangha? Kaya sinabi niya, Galatia 2:20, ang talatang binasa natin, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ngunit kailan ipinako si Pablo kasama ni Kristo? Noon hinabol at inusig pa siya ng mga naniniwala kay Jesus. Noon, hinabol pa niya at inusig ang mga naniniwala kay Jesus na tinatawag na anak ng isang karpintero, ang Kristo na ipinako sa krus. Ngunit ang napagtanto ni Apostol Pablo, naunawaan niya na si Jesus ay namatay sa krus para sa kanya. At nang si Jesus ay namatay, siya mismo ay namatay din sa kanya. Kaya ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus ay lahat ay namatay kasama niya. Tayo ay mga makasalanan na dapat mamatay. Subalit nang mamatay si Jesus, ang kanyang kamatayan ay ibinilang sa atin. Siya na sumampalataya kay Jesus ay nagpapahayag na noong namatay si Jesus sa krus, na nagdanak ng dugo, ako'y namatay din kasama niya. Tayong lahat ay namatay kasama niya. Kaya sinabi ng Biblia, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Hindi lamang po si Apostol Pablo. Nang tayo sumampalataya kay Jesus, naunawaan natin na siya'y walang kasalanan at namatay doon sa lugar ko. At ako na isang makasalanan ay namatay din kasama ni Jesus. Opo, namatay akong kasama niya. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang bayad sa aking mga kasalanan ay nakumpleto na. Ang mahalagang dugo ni Kristo, ang kamatayan ni Jesus ay naging kamatayan ko. Ang dugo ni Jesus ay idinanak upang mahugasan ang lahat kong mga kasalanan magpakailanman. Ang dugo at kamatayan ni Jesus ay parehong para sa akin. Ang manampalataya kay Jesus ay nangangahulugan ng pagiging isa sa Kanya. At ako ay napako sa krus kasama ni Kristo. Doon nalutas ang problema ng kasalanan at natapos ang kapalaran ng makasalanan. At nang muling nabuhay si Jesus, nabuhay din ako kasama niya. Kapag binabautismuhan tayo, lumulubog tayo sa tubig. Di po ba? Anong ibig sabihin nito? Sa Mateo chapter 3, si Jesus ay binautismuhan ni Juan na tagapagbautismo sa ilog Jordan. Ngunit bakit ang walang kasalanan na si Jesus ay tumanggap ng bautismo? Tinanggap niya ito bilang kinatawan ng mga makasalanan. Nang lumubog siya sa tubig, ito'y simbolo ng kanyang kamatayan at paglibing. At nang siya'y umahon mula sa tubig, simbolo ng muling pagkabuhay. Nang umahon siya mula sa tubig at mabautismuhan, nabuksan ang langit. Anong ibig sabihin ng nabuksan ang langit? Bago namatay at nabuhay na muli si Jesus, sarado ang pintuan ng langit dahil sa kasalanan. Ngunit nang si Jesus ay namatay at muling mabuhay para sa ating mga kasalanan, ang pintuan ng langit ay nabuksan. Kasama natin ngayon ang Diyos. At nabuksan na ang daan para tayo ay makalapit sa harapan ng Diyos. Hindi po ba? Nakakamangha ito? Kaya sa Mateo 3:16, nabuksan sa kanyang kalangitan. Verse 17, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod. Sa katunayan, hindi na kailangang ipahayag ng Diyos, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Alang-alang kay Jesus, sapagkat siya ay palaging minamahal at ang tanging kinalulugdan ng Ama. Ang pahayag na iyon ay para sa lahat ng maliligtas kay Kristo, para sa atin. Nang tayo ay maligtas, tayo ay namatay na kasama ng Panginoon. Inilibing na kasama niya at muling nabuhay na kasama niya. At sinabi ng banal na Espiritu, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kapag tayo naligtas, tayo ay nagiging minamahal na anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang lahat ng nangyari kay Kristo ay naging atin na. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo.
Hindi lamang si Pablo, ngunit sinabi rin sa atin na noong namatay si Jesus, namatay tayo sa Kanya. Gaya ng sinasabi sa 2 Korinto 5:14 na ang isa'y namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ako'y namatay. Lahat tayo ay namatay. At noong nabuhay muli si Jesus, nabuhay din tayo kasama Niya. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay ipinanganak na muli bilang mga bagong tao. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Pagkatapos nating maligtas, sino ang nabubuhay sa atin? Ang Panginoon mismong nabubuhay sa atin. Kaya sa John 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang Panginoon at ako ay naging isa. Kaya nga sinasabi, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang taong naligtas ay namatay na kasama ng Panginoon sa krus. At ang lumang pagkatao ay inilibing na. Kahit na ang isang tao ay nagkaroon ng malaking tiwala, pagmamataas at ambisyon sa mundong ito, kapag siya ay namatay at inilibing, ang lahat ay tapos na. Kapag pumunta ka sa libingan, ito'y tahimik. Lahat ay tapos na. May natitira pa bang makamundong pagnanasa, ambisyon o personal na kalooban sa loob ng libingan? Wala na. Tapos na ito. Ito'y tahimik. Gaano man kalakas ang ating mga sariling hangarin o ambisyon noon, kapag tayo naligtas ng matay, kasama ng Panginoon tayo at inilibing kasama Niya, ang lahat ay tapos na. Ang pagsasabing ako'y ipinako sa krus kasama ni Kristo ay hindi lamang isang ordinaryong pahayag. Namatay din tayo kasama ng Panginoon at inilibing kasama Niya. Ibig sabihin, tapos na ako. Tapos na ako. Noong sinabi ni Jesus sa John 19:30, natupad na. Sa sandaling iyon mismo, hindi lamang napatawad ang lahat nating mga kasalanan, kundi ang lahat ng tungkol sa akin ay natapos din. Lahat ng alalahanin at takot ko sa mundong ito, lahat ay natapos doon. Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Para sa mga naligtas, si Kristo ba ay nasa kanilang mga puso o wala? Oo. Nakita mo ba siya? Ang Panginoon na hindi makikita ng ating mga mata. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo nasa akin at ako'y nasa inyo. Hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kung ano ang nais ng Panginoon, nais ko rin. Kung ano ang iniisip ng Panginoon, iniisip ko rin. Kung ano ang nais gawin ng Panginoon, ginagawa ko rin. Kung ano ang ayaw ng Panginoon, ayaw ko rin. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya kung ang Panginoon ay naging Panginoon ng aking buhay, kung gayon, tayo ngayon ay mga maliliit na Jesus. Alam nyo ba? Sa 1 Korinto 12:13, lahat tayo ay nakay Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Bagamat tayo ay marami, naging isa tayo sa pamamagitan ng iisang espiritu. Tayo ngayon ay mga Kristiyano na, silang mga naligtas. Ang salitang Kristiyano ay nangangahulugang maliit na Kristo. Tignan natin sa Biblia kung saan banda ang nagsasabi niyan. Tignan natin sa 1 Korinto chapter 12 verse 12. Basahin natin ng sabay ito. 1 Korinto 12 verse 12. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Ang katawan ay iisa, ngunit mayroon itong maraming bahagi. Tama po ba? Kahit na ang katawan ay iisa, mayroon itong mga kamay, paa, at maraming iba't ibang bahagi. Mayroong maraming bahagi sa katawan. Ngunit lahat ng mga ito ay magkakasama at bumubuo sa isang katawan. Sinasabi ito, gayon din si Kristo. Anong ibig sabihin nito? Sa parehong paraan, si Kristo ay isang katawan na binubuo ng Panginoon
at tayo ay kasama. Ang salitang Kristo ay nangangahulugang ang pinahiran. Ako ay nasa Kanya at Siya ay nasa akin. Tayo ay kaisa ng Panginoon, kaya tayo rin ay mga pinahiran. Tayo ay nakikibahagi sa Kanyang pagpapahid. Kaya kapag sinasabi ng kasulatan, gayon din si Kristo, nangangahulugan ito na tayo ay maliliit na Kristo sapagkat si Kristo ay nabubuhay sa atin. Dapat tayong maniwala dito sa isang tunay at buhay na paraan. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Jesus ay nabubuhay sa atin at nabubuhay magpakailanman. At ang aking buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Minahal ako ni Jesus na Diyos na banal at ibinigay ang kanyang sarili para sa aking kapakanan. Hindi lamang niya ako iniligtas. At siya hindi malayo. Si Kristo mismo ay nabubuhay sa akin. Siya sa atin, ninyo, ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Sinasabi na siya sa atin natin ang ating mga sarili upang malaman kung ang pananampalataya natin ay totoo. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Si Kristo ay nabubuhay sa mga naligtas. Sa Roma 8:9, ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sinuman ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang Panginoon ay palaging nasa puso ko at ako'y nasa Kanya, gaya ng puno ng ubas at mga sanga. Siya ang pinakamamahal kong kaibigan. Ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Panginoon. Mayroon ba makapaghihiwalay sa atin? Mula sa Kanya, wala kailanman. Nasaan ang Panginoon? Ang Diyos na namumuno sa buong kalawakan at naroon sa langit. Narito siya sa atin at siya rin ay nasa loob natin. Ito hindi lubos na may papaliwanag ng pangunawa ng tao. Kapag sinabi ng Diyos na siya ay naririto, kung gayon, ito ay totoo. Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ninanais ko ang ninanais ng Panginoon. At ginagawa ko ang nais niyang gawin. Pero kung ayaw ng Panginoon ng isang bagay, kahit talagang nais ko itong gawin, hindi dapat. Dahil ayaw niya ito. Kaya nga, dapat ng Panginoon ang maging master ng ating buhay. Ito ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoon ang namumuno sa aking buhay. Siya ang master ng aking buhay. Siya ang namumuno sa aking buhay. Tandaan niyo po, siya ang master ng aking buhay. Tingnan po natin sa Galatia 5:24. Galatia chapter 5, verse 24. Galatia 5:24. Basahin po. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Ang mga kay Kristo, sila na tinatawag ng Biblia na mga naligtas, hindi ba't ang gandang pangalan? Mga tao ni Kristo. Ito ang kahulugan ng Kristiyano. Hindi natin dapat gamitin ang salitang Kristiyano ng gano'n na lang. May magsasabi, si Miss Park ay isang Kristiyano o si Miss Lee ay isang tunay na Kristiyano. Ang isang tao ba ay Kristiyano dahil sila ay nagsisimba? Hindi po. Hindi natin dapat sabihin ang gano'n. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lang pagsisimba. Ang isang Kristiyano
ay sino man na naninirahan sa kanya si Jesus. Roma 8:9, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. Ang taong nabubuhay sa kanya, si Kristo ay tunay na tao ni Kristo. Ang taong ipinanganak na muli, naninirahan sa kanya si Kristo. At si Kristo ang naghahari bilang Panginoon. Ang taong ito ay tinatawag na Kristiyano, isang tao ni Kristo. Ngunit ang sinumang hindi taglay si Kristo, siya hindi tao ni Kristo. Kaya sa mga taga-Korinto, chapter 13, verse 5, saya sa atin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Saya sa atin ninyo ang inyong sarili upang makita ninyo kung tunay ang pananampalataya at tinatanggap ng Diyos. Paano natin susubukin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Naligtas ka ba ayon sa salita ng Diyos? Ipinanganak ka bang muli ayon sa salita? Ang banal na spirito ba'y dumating ayon sa salita? Ang Panginoon ba talaga ang master sa buhay mo? Pinaniniwalaan mo ba ang katotohanan na ito? Kung wala sa iyo si Kristo, ang pananampalatayang ito ay pekeng pananampalataya. Pananampalatayang hindi kinikilala ng Diyos. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi malabo o automatic. Sa Galatia 5:24, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Ang ating laman, kasama na ang masasamang pagnanasa, ay naipako na. Sa loob natin ay mayroon pa ring masasamang pagnanasa. Tama ba? Pero sinasabi ng Biblia na ito'y nakapako na sa krus. Kahit pagkatapos maligtas, minsan ang mga dating pagnanasa ay muling lumalabas. Kung ganoon, dapat nating sabihin, hoy, anong ginagawa mo? Ikaw ay patay na. Ikaw ay naipako sa krus. Sila'y patay na. Dapat nating tandaan ito. Lucas 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagdanay sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Pagkatapos nating maligtas, ang buhay Kristiyano ay buhay na sumusunod sa Panginoon. Kapag gumalaw ang Panginoon, gagalaw ako. Kapag ang Panginoon ay nanatili, mananatili ako. Kapag sinabi ng Panginoon, manatili ka rito, ako'y mananatili. Kaya sinabi ni Jesus, kung ang sino man ay naisumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ang tanggihan ng sarili, isuko ang sariling plano, sariling pagnanasa, sariling opinyon, at makasariling ambisyon. Para dito, ang Panginoon ay namatay. Dapat mong tanggihan ang iyong sarili. Tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus araw-araw. Tahimik na tanggihan ng sarili at aktibong pasanin ang iyong krus. Ano ang krus? Bago namatay si Jesus, ano ang kanyang huling panalangin sa halamanan ng Getsemane? Sa Mateo 26:39, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Para bang may kopa, tasa, ng lason sa harap ni Jesus. Ito ang sumpa at kahatulan para sa mga kasalanan ng lahat ng tao sa mundo. Si Jesus na walang kasalanan ang uminom nito at namatay. Kung hindi ito ininom ni Jesus, kung ang kopang ito ay lumampas sa kanya, kailangan nating inumin ito at mapunta sa impyerno. Si Jesus ay may katawan tulad sa atin. Si Jesus ay sinampal ng mga Hudyo at mga Romanong sundalo. Dinuraan at minura. At tiniis niya itong matinding kahihiyan. Nakaramdam din ng kahihiyan si Jesus gaya natin. Gaya natin, si Jesus ay nagutom at nauhaw. Si Jesus ay lumuha ng ilang ulit. Siya ay tunay na may katawan na katulad ng sa atin. Ito'y biglaan na siya'y hinuli at pinatay ng walang kalaban-laban. Alam niyo po? Pero kinailangan na ni Jesus na lumakad tungo sa kanyang kamatayan, ang krus, ang napakalaking kahihiyan at kirot na maaring pagdusahan ng tao. At si Jesus ang pumasa nito. Kung maaari,
lumampas sana sa akin ang kopang ito. Kung ang kopa ng kahihiyan at kirot ay lumampas kay Jesus, ano kayang mangyayari? Kailangan nating inumin ito at mapuntang lahat sa impyerno. Ang sumpa at hatol na dapat nating tanggapin ay ipinasan kay Jesus. Ngunit anong kanyang sinabi? Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Mateo 26:39. Ang ibig ng Ama ay ang walang kasalanan na tanging anak ng Diyos ay kailangang inuman ang kopa ng pagdurusa, ang sumpa at pagdurusa na dapat tanggapin ng mga tao, ang kopa ng lahat ng ating mga kasalanan, kagaya ng isang lason at mamatay upang ito'y lumampas sa atin. Sa Pasko, sa panahon ng salot na pumatay sa mga panganay, pumatay sila ng mga kordero o kambing at inilagay ang dugo ng mga ito sa mga pintuan upang maiwasan ang salot. Kung titignan natin sa Exodo chapter 12, sa verse 13, sinasabi, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Nang ang salot na pumatay sa mga panganay ay dumating at nakita niya, sa bahay na ito'y mayroong kordero na namatay sa halip ng panganay, kaya ito'y lumampas. Pasko, ibig sabihin po nito, lumampas ang Pasko. Okay? When I see the blood, I will pass over you. Tayo po ay puno ng mga kasalanan. Ngunit, noong tayo ay tunay na sumampalataya sa dugo ni Jesus, hindi na nakikita ng Diyos ang aking mga kasalanan. Sa halip, ang dugo na ni Jesus na aking sinampalatayanan ng kanyang nakikita at sinabi, ang taong ito ay namatay na, natupad na, at siya ay lumalampas. Ito po ang Pasko. Lumalampas po ito at naglalaho. Kaya ang tanggihan niya ang kanyang sarili ay ganito, ang kahulugan. Ang Panginoon ay namatay at dumanak ang kanyang dugo dahil sa akin at sa kasalanan na iyon. Kaya paano pa ako mabubuhay sa kasalanan na iyon? Ito po ang pagtanggi sa lahat-lahat tungkol sa iyong sarili. Ang pagsuko sa lahat-lahat. Kaya ano ang pagtanggi sa sarili at pagpasan ng iyong krus? Ito po ang pagdurusa. Kung patuloy ka sa pagtanggi sa iyong sarili, kung gayon, aktibo ka na nagpapasan ng krus. Ang pagsunod sa Panginoon ay may ibig sabihin na pagpasan sa krus. Magpasan ng kanyang krus araw-araw. Habang hinihila ng isang guro ang isang kariton, siya ay pinagpapawisan ng matindi habang paakyat sa isang burol. Tama po ba na para sa isang estudyante na sumunod lang sa likod, pinapaypayan ng sarili at pahuni-huni lang ng isang awitin, dapat nila itong itulak na magkasama. Ang Panginoon ay nagpatuloy na pasan ng kanyang krus. Ngunit tama po ba na sumunod sa Panginoon na pinasan ang krus habang ikaw ay pahuni-huni at pabiro-biro lang? Sa bawat bakas ng mga paa na iniwan ng Panginoon, mayroong pawis, luha at dugo. Si Pedro ay sumunod sa kanya at si Pablo ay sumunod at lahat sila ay nagpatuloy na sumusunod sa mga bakas niyon. Tayo rin naman ay dapat sumunod sa mga bakas na iyon hanggang sa Panginoon. Bawat isa, ang ating buhay pananampalataya ay isang seryosong bagay. Bawat hakbang, kailangan nating hanapin ang mga bakas ng mga paa ng Panginoon at magtungo kung saan siya nagtungo. Anong iyong gagawin? Mamumuhay lamang ba kayo ng ayon sa inyong nais, umawit ng mga himno at manalangin tuwing linggo nang walang tapat na puso at tinatawag iyon na pagsamba? Ang pagsamba ay hindi ganon. Mayroon po bang mga salita sa Biblia na nagsasabi na magtipon kayo upang sumamba? Mayroon po bang mga salita na nagsasabi na magsimula na tayong sumamba at tapusin na natin ang pagsamba? Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabutit kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Roma 12:1, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ang handog po ay isang bagay na iniaalay sa Panginoon. Ito po ang espiritual na pagsamba.
at alamin kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos at ang mamuhay ng buong ayon sa kalooban niyon ay ang pagsamba. May mga tao nagsasabi na sila'y sumasamba kahit na sila'y namumuhay na hindi inaalam ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. John 4:24. Ang Diyos po'y walang pisikal na katawan. Tinitignan ba Niya kung umaawit tayo ng mga himno o kaya na may sumasamba tayo ng taimtim at ng may paggalang? Dahil ang Diyos ay walang katawan, nagkagaya ng sa atin, hindi po yun ang Kanyang tinitignan. Siya ay direktang tumitingin sa ating mga puso. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Espiritu at katotohanan ay ang Espiritu Santo at ang katotohanan. Sinasabi na kapag dumating ang Espiritu Santo, gagabayan niya tayo sa buong katotohanan at ang buong buhay na iyon ay ang pagsamba. Kapag nakikita ko ang mga tao na sinasabi, magkaroon tayo ng worship service, natatahimik na lamang po ako. Noong una po akong nagpunta sa church ng linggo bilang isang middle school student, ang isang matandang pastor na nakadamit ng maayos ng kanyang traditional na kasuotan at sinabi, magsimula na tayong sumamba. Ang mga sumasamba ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yun po ba ang pagsamba? Ininsulto po ba ninyo ang Diyos? Ang Diyos po ba isang uri ng Diyos-Diyosan? Ang mga mamuhay ayon sa kalooban na iyon ay ang buhay na handog. Inaalam kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Galatia 5:24. At ipinako sa krus ang mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ng masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Mayroon po tayong mga pagnanasa at mga kahalayan sa loob natin. Maaring sabihin ng isa, dapat patay na ito. Subalit naririto pa rin. Kaya iyon ay ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Unang Korinto 15:31. Sa bawat araw, ang pagpapasan sa krus araw-araw, kailangan ninyong pasanin ang krus araw-araw at mamatay araw-araw. Kapag lumabas ang ating mga pagnanasa, kailangan nating sabihin na patay ka na, hindi ba? Ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Basahin po natin sa Galatia 5:25. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Verse 26, huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Kung ang Espiritu Santo ay nasa atin at nananahan sa akin, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Kung ang Espiritu Santo ay nasa akin, hindi ba dapat ay mamuhay tayo ayon sa Espiritu? Kung ang Panginoon ay nasa akin, kung gayon, hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya dapat nating itapon ang ating mga pag-iisip at ang lahat nating mga plano at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon na nasa atin. Tama po ba? Ang Espiritu Santo ang gumagawa upang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa Lucas 9:23, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw. Ibig sabihin, mamatay at sumunod sa akin. Tayo ay sumusunod sa Panginoon. Susunod saan man niya tayo dalhin. Pinasan ng Panginoon ang krus. Pinasan din ni Pablo ang krus. Pinasan ni Pedro ang krus. Sinabi din na si Pedro ay ipinako sa krus ng pabaligtad. Si Tomas ay hinampas hanggang mamatay ng isang pamalong bakal at ang iba'y pinagbabato hanggang mamatay. Wala ni isa man sa kanila ang namuhay ng madaling pamumuhay at namatay ng mapayapa. Lahat sila'y naging martir. Magiging madali po ba sa atin ang sumunod sa Kanya? Roma 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya
upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. At kung tayo ay mga anak, kung gayon, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Tama po ba? Tagapagmana, ang mga magmamana. Mga tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo, tayo tatanggap ng kaparehong kaluwalhatian, kasama si Kristo. Kaya sa Roma 8:17 hanggang 18, mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo luwalhatiin kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ang mga pagdurusang nararanasan natin ngayon habang sumusunod sa Panginoon ay napakaliit lamang. Ngunit ang kaluwalhatiang tatanggapin natin sa Panginoon ay walang hanggan. Kailangan nating tiisin ang mga pagdurusang nararanasan natin sa ngayon habang hinihintay natin ang walang hanggang kaluwalhatian. Bakit ba ito tinatawag na pagdurusa? Dahil tinatanggihan natin ang ating sarili. Pinapasan ang krus habang sumusunod sa Kanya. Ito ang pagdurusa. Hindi po ba? Ang buhay Kristiyano ay pakikipaglaban sa sarili. Ito'y naging pagdurusa dahil tinatanggihan natin ang ating sarili. Sinusuko ang lahat na mayroon tayo sumusunod sa Panginoon. Pilipos 1:29. Tingnan natin. Pilipos 1 verse 29. Pilipos 1 verse 29. Basahin natin. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Sabi po, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Dito ang salitang sinasabi na ang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ay hindi alang-alang sa inyo, kundi alang-alang kay Kristo. Kahit nung pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan, ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway, alang-alang sa akin, at hindi ko naaalalahanin ang iyong mga kasalanan. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang pagkahabag sa atin ng Diyos ay pangalawa na lamang. Dahil ang una, sa lahat ay pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan para sa Kanyang sariling kaluwalhatian. Dahil kung ang lahat ng tao na nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang sariling larawan ay mapunta sa impyerno, ang Diyos ay malulungkot. Naunawaan niyo po ba? Kung ang isang tao ay may mga anak at lahat sila'y namatay, ito'y pagkabigo, di ba? Ito'y nagbibigay kaluwalhatian, hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa taong iyon. Kapag ang mga anak ay nabubuhay ng maayos, ang mga magulang ay pinaparangalan. Kahit na ang sangkatauhan na nilikha ayon sa wangis ng Diyos ay nagkasala, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. At iniligtas niya tayo tungo sa Kanyang kaluwalhatian. Itong nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin. At kahit naligtas tayo, ginagabayan din niya tayo sa katotohanan na sinasabi, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa Kanyang pangalan. Maging ang paggabay niya sa atin sa daan ng katwiran ay alang-alang din sa Kanyang pangalan, sapagkat ito'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin, ang kaligtasan na biyaya niya sa atin ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Naintindihan niyo po ba? Ang Kanyang habag sa atin ay pangalawa lamang. Tayo naligtas alang-alang kay Kristo. At iniligtas tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi pa, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Ibig sabihin, hindi lamang ang manampalataya at maligtas. Dahil ibinigay sa atin ang biyaya alang-alang kay Kristo. Hindi lamang ang manampalataya at maligtas, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ibinigay ang biyayang ito para kay Kristo. Kaya hindi lamang tayo sumasampalataya at naligtas, kundi magtiis din alang-alang sa Kanya. Dapat tayong magtiis upang tayo makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Upang tayo luwalhatiin na kasama ang Panginoon. Dapat din naman tayong magdusa na kasama Niya. Kaya nga sabi, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Maging ang kaligtasan natin ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil nagalak ang Diyos nang tayo ay naligtas. Kapag isinilang ang isang sanggol, gaano kasi ang kanyang mga magulang? At kapag lumaki ng malusog ang batang iyon, mas higit silang nagagalak. At kapag ang batang iyon ay iginalang ang kanyang mga magulang at nabuhay ng maayos ang batang iyon ay ipinagmamalaki
at nagiging kaligayahan. Sasabihin nila, ang aking anak ang pinaka-the best. Nalugod ang Diyos na iniligtas tayo. Habang tayo ay nagpapatuloy upang lumago sa pananampalataya at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, ang pagsunod sa kanyang salita at pagtanggi sa ating sarili, iyon ang pagdurusa din para sa atin. Ang pagdurusa ay hindi lamang nangangahulugang mabugbog o mabilanggo. Hindi lamang ganitong pagdurusa. Para makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, dapat nating tanggihan ang pagnanasa ng ating laman. Kapag tayo ay nilait ng sinuman, tinitiis natin. Kapag tayo ay pinupuna, tinitiis natin. Kaya sa Mateo chapter 5, verse 11 hanggang 12, mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na parang napawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Tayo rin naman ay sumusunod sa Kanya. Ang Panginoon nga mismo ay tumanggap ng pag-uusig. Kaya naman ang buhay Kristiyano natin ay mayroon ding pag-uusig na hindi nakikita ng iba. Ang mga pagdurusa na ito ay iba sa mga pagdurusa ng mga tao sa mundong ito. Ang mga pagdurusa natin ay sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga, ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Colossus chapter 3 verse 1. Colossus 3 verse 1. Colossus 3 verse 1. Basahin po natin. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, tayo'y namatay at inilibing na kasama ng Panginoon at nalutas ang ating kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, tayo rin ay muling binuhay na kasama niya. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ang mga naligtas ay mga muling binuhay kasama ni Kristo. Ang aking kasalanan ay natapos na sa pamamagitan ng kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Ako'y muling binuhay kasama niya. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Hindi tayo iniligtas ng Diyos upang ibigay ang mga bagay ng sanlibutan, o kaya ay para mag-enjoy sa kayamanan at kapangyarihan sa buhay na ito, o makakain ng maayos at mabuhay ng maginhawa. Nais niyang ibigay sa atin ang banal na walang hanggan at maluwalhating bagay. Kahit nabubuhay tayo sa mundong ito, ay mabuhay tayo na may pagpapasalamat at kagalakan sa ating buhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngunit kung mabubuhay tayo ayon sa nais natin, anong klaseng pagpapasalamat at kagalakan ang naroon? Iniligtas niya ba tayo para lang bigyan ng ganitong kagalakan? Hindi po. Sabi po, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ang mga bagay na nasa itaas, I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Ang ating pag-iisip ay dapat araw-araw nagtutungo sa mataas na dakong iyon. Isang araw ay mararating natin ang banal na lugar na iyon, gaya ng agila na lumilipad pa itaas. Araw-araw dapat nating ilagak ang ating puso sa mga banal at walang hanggang bagay sa itaas. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ay umupo sa kanan ng Diyos. At dapat nating ititig ang ating mga mata habang nagpapatuloy. Papaiklin ko po sana ito ngayon, ngunit hindi ako sigurado. Ngayon, buksan po natin sa Isaías chapter 26. Isaiah chapter 26, verse 3. Isaiah chapter 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. Basahin po natin ng sabay. Iyong iningatan,
iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Paulit-ulit ko pong binasa ang talatang ito at patuloy ko itong pinag-iisipan. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Sino po ang taong nananatili ang pag-iisip? Siya na ang pagnanais lamang ay para sa Panginoon. Na ang mga mata ay nakatitig sa Panginoon. Na araw-araw nakatingin sa Panginoon. Iniisip ang Panginoon at sumusunod sa Panginoon. Siya na mabubuhay lamang para sa Panginoon. Siya na nagtitiwala at mabubuhay lamang para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang ganitong tao ay nananatili sa Panginoon. Hindi dapat natin inaalis ang ating mga mata sa Panginoon, kundi dapat na nakatitig lamang at sumunod sa Kanya. Sinabi ng Diyos na iingatan niya ang mga taong ang isip ay nananatili sa Kanya. Sa ganap na kapayapaan, ibibigay ng Diyos ang kapayapaan sa ating mga puso. Mayroon bang reklamo sa iyong puso? Kakulangan? Problema? Bakit? Ano pong dahilan? Problema? Bakit? Ano pong dahilan? Mahirap man tayo, kung ang Panginoon ay kasama natin, ito po ay sapat na. Sa Kawikaan 17 verse 1, mas mabuti ang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng kapistahan ngunit may kaguluhan. May iba na mayaman, subalit palaging may awayan, gulo at galit. Kahit madami tayo ng mga material na bagay, kung mayroon naman tayong pagkukulang o problema sa ating mga puso, walang kabuluhan ng lahat. Kahit na wala tayo, kung mayroon tayong pagkain at damit, dapat po tayong masiyahan na sa mga ito. Matutong makontento na ang Panginoon ay kasama natin. Siya na mayroon ng Panginoon, sumusunod at ang layunin ng buhay ay sa Panginoon, na ang mga matay nakatitig sa Panginoon lamang at nananatili sa Panginoon. Kung gayon, iingatan siya ng Panginoon sa kanyang ganap na kapayapaan. Sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Kung ang Panginoon ay kasama mo, ayos na ito kahit ako ay mahirap, kahit may kahirapan. Hindi man ako mapansin ng iba, kamuhian man ako ng iba, hindi ito mahalaga. Susundin ko lang ang daan na nilakaran ng Panginoon ng dahan-dahan. Iingatan ng Panginoon ang ganitong tao. Ang pagsunod sa Panginoon ay marahang paglakad. Paano ako makakasunod kasama ng Panginoon kung nabubuhay ako para sa aking sarili at umaawit ng mahina? Upang masunod ang salita niya, dapat tayong higit na manalangin, magsakripisyo at magtiis ng mga kahirapan. Dapat tayong sumunod saan man siya magtungo. Dapat tayong maging mga tao na nananatili sa Panginoon, na ang mga mata ay nakatitig sa Panginoon lamang. Magpasya ng layunin ng ating buhay ay para sa Kanya lamang, na may puso na nagsasabi, mabuhay o mamatay, ang iyong kalooban lamang ang masunod. Ito ang tao na nananatili sa Panginoon. Ninanais at nagagalak ang Diyos sa ganitong mga Kristiyano. Hindi tayo dapat maging mga Kristiyanong formalidad lang, natutuwa at nagpapasalamat dahil naligtas, pero nabubuhay naman para sa sarili niya. Hindi po ito gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganitong mga Kristiyano. Ang ating mga salita, puso at pamumuhay ay dapat na pareho. Ang ating panalangin ay dapat na totoo. Kapag nadidinig mo ang ibang manalangin, para bang sila lamang ang umiibig sa Diyos dahil maganda ang mga salita nila. Sa tingin nyo ba sasabihin ng Diyos, wow, ang galing mong manalangin.
Ang iba ay dumadalangin ng maganda at walang katapusan. Sa palagay niyo ba ay nakikinig ang Diyos sa ganoong panalangin? Subalit sa kabilang banda, mayroong iba na hindi marunong manalangin at sinasabi lamang, Ama, Panginoon, Ama, Panginoon, at natatapos dito. Subalit alam ng Diyos lahat. Gaya ng batang paslit na nagsasabi, Mama, Papa, pagkain, Mama, at nalalaman ng magulang ang lahat. Kailangan ba ng Diyos ng magagandang panalangin mula sa atin? Hindi po ba dahil nakikita ng Diyos ang lahat mula sa ating mga puso? Kung hindi po tayo tapat kapag tayo ay dumadalangin, maaaring sabihin ng Diyos, anong pinagsasabi mo ngayon? Yan ay salita lamang at hindi totoo. Sa awit 33:1, magalak kayo sa Panginoon o kayong matutuwid. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Maganda ang lyrics ng awit na ito. Nagtataglay ito ng mga pangako ng katapatan, panalangin, patotoo, at pangangaral, pagsunod, at pag-amin sa Panginoon. Ang mga nilalaman ng awit ay maganda. Subalit ito ay dapat na tapat na papuri. Kung ang puso ko ay wala dito, tanging ang mga labi ko lamang umaawit, ako ba ay parot? Ang Mayan bird ay nagsasalitang gaya ng tao. Sinabi ng ibon, Mahal na Pangulo, maraming salamat sa iyong pagpapagal para sa bansa. Alam ba ng ibon ang sinasabi niya? Hindi. Inulit lang nito ang naituro sa kanya. Mahusay magsalita ang ibong ito. Kung magpupuri tayong gaya ng ibong ito, matutuwa ba ang Diyos? Sasabihin niya, anong sinasabi mo? Hindi mo alam ang kahulugan niyan. Hindi tayo dapat maging mga Kristiyano na pangalan lang, kundi sa katotohanan. Namumuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Sumusunod sa kanyang salita. Naunawaan niyo po ba? Ang araw ng Panginoon ay malapit na. Kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kabisado natin, Galatia 2, verse 20. Tama po? Yung hindi makakabisado, huwag kumain ng tanghalian. O di kaya kabisaduhin ito bago magtanghalian. Kung babasahin mo ito ng 10 ulit, ay makakabisado mo. Kung patuloy mo itong babasahin, ay matatandaan mo. Ngayon, bilang mga Kristiyano na dapat tayong mabuhay gaya ng mga nararapat sa harapan ng Panginoon. Ito ay pamumuhay na nasa akin ng Panginoon at ako ay nasa Panginoon na magkasamang nabubuhay. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nang hindi pa namin kilala, Ikaw ay nahabag ka sa amin. Nang kami lumalakad sa kasalanan, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa amin at nilinis kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Magpakailanman ng kanyang mahalagang dugo at iniligtas kami ng walang bayad ng kanyang dakilang biyaya. Ang aming puso, katawan at kaluluwa ay binili ng inyong dugo at pagmamayari mo. Ninanais namin na mamuhay sa natitira naming buhay para sa kalooban ng Panginoon at kaluwalhatian ng Diyos. Baguhin po ninyo kami araw-araw sa pamamagitan ng iyong salita at ng Espiritu Santo. Tulungan po ninyo kami na lumayo sa kamalian at kasalanan ng mundong ito at mamuhay sa natitira naming mga buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ayon sa iyong banal na kalooban na makapagluluwalhati sa inyo. Makatanggap nawa ng kaluwalhatian ng aming Amang Diyos sa pamamagitan ng aming mga buhay. Ipinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa inyo at nananalangin kami sa pangalan ng Panginoon. Amen.